mga ka-clear. Diretso sa tao. Ayaw niya nun. During the time of Duterte, tingin ko lang mga ka-clear. Siyempre mayaman naman yung Camela. Wala nang problema dyan. Mga bilyar. Kumbaga meron. Pero mas nag-expand sila. Nakakapaningil sila. Pero parang wala silang losses. Diba? Imagine mo, ito sa Siquijor, yung mga dinala nilang generator, isa, di ba? Isa dinala, sira pala. Nagdala pa yung gobyerno dahil pinunta ni Pangulo to. Dapat maayos ito kasi, di ba? Isang isla, walang kuryenteng ganun. Apektado lahat. Imagine nyo mga clear. Kung ito mga taong ito ay ginagawa naman ang kanilang trabaho, kumikita naman eh. Kung ginagawa lang nila yung trabaho nila, hindi na yan dagdag problema sa Pangulo eh. Diba? The problem is, singil lang singil, pero parang walang nilalabas. Diba? Okay? So, pakinggan natin to. Ito, wag natin kalimutan to mga clear. Bakit na mayagpaglalo sila ha? Wag natin kalimutan to. Sige, ay. Hindi ko pa pala na-share. Wait lang. Hindi ko na-share. Share ko muna. Don't forget, papalabas at palalabas ko to lagi. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Ang pamilyang Villar, tunay magmahal sa pamilya ko, hindi nang iiwan. Si Camille Villar, kauban dato sa Senado. Atong iboto, si Camille Villar. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Liang Villar, tunay magmahal sa pamilya ko, hindi nang iiwan. Si Camille Villar, kauban dato sa Senado. Atong iboto. Teka lang, hanap tayo ng Hanap tayo ng Tagalog. Wait lang mga kakli, hindi ko siya maintindihan eh. Wait lang. Ito. Wait lang. Panahon ngayon, Wait lang. Mamadali ka eh. Wait lang. Ayun, liit. Wait lang. Lakyan natin. Ay, ano ba yun? sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Ang pamilyang Villar, tunay magmahal sa pamilya ko, hindi nang iiwan. Si Camille Villar, kauban dato. Ay, iba pa rin. Saan Tagalog nito? Ito na. Ito. Baka ito. Wait. Tunay na kaibigan, may malasakit sa bayan. Ito yata. Ayun, malasakit sa bayan ha. Wait lang, sana. Wait. Mga mahihirap. Tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Yan. Sorry, wala akong mic. Okay. Ngayon mga ka-clear. Yan. Okay na ako. Wala akong mic. Ayun. Okay, sige. Okay. So, di ba? Paano kung maging presidente ito? Paano kung si Vice Presidente Sara ang presidente at hindi si PBBM? Paano na mangyayari sa mga to? Diba? Ano to? Kahit ang dami-dami na apektuhan, parang okay lang?
wala silang takot? I mean, wala ba silang takot? Kahit nagrereklamo, tanong nyo kay Mylene dito. Sige, kay Mylene kayo magtanong. Di ba, Mylene, kahit ilang beses na kayo magpatawag para maayos yung tubig, ano, di ba? Deadma, di ba? Hello, Lemon. Deadma lang, di ba? Deadma. Pero tuloy ang bayad. So, tanong natin, saan na pupunta yung bayad? Di ba? Sige nga, panurin na nga natin mga kakli. Ha? Wait lang po. Isa natin dito. Okay, may nagpadala kasi sa akin dito eh. May nagpadala sa akin ng video dito. Wait lang po. Wait lang. Ano yun? Wait lang, basahin ko. Attorney, please report this stupideya na hindi totoo na wala shabu sa Davao. Oh, marami shabu dun. Sa Boulevard. Mga mangungutong pa pulis. Naku, sumbungan natin ito. Wait. Nasa yung aking cellphone. I-screenshot ko na lang. Promise. Sabi natin si DG Neres. Sumbong natin to. Naku. Ba't hindi ko pala sinabi dito? Allegro. Naku. Sige. Ay, siguro makakarating yan. Yun, nasaan ako? Wait lang, okay. Teka lang mga klira, ito, may nagpadala kasi sa akin eh. Sige na nga, papanoorin ko kahit hindi siya, dito. Hindi connected sa, natin, may padala kasi, nandito kasi. Wait lang panood ko na sa inyo to Link him to the missing Sabongeros case. So, sabi niya that is preposterous. Ano, yan ba ang tatakbong presidente? Preposterous lang, di pa mabigkas ng maayos. Binisaya mo na lang sana para maintindihan naman ng mga DDS. Nabihan naman, nagagamit yung aking pagtawan. Ako, mag-God si BP Sara sa akin yun eh. Well, anyway, pinanood namin ito kay Sir James Corpus. Siniram ko lang po. May nagpadala kasi sa akin eh. Nakita ko tuloy. Well, anyway, pinakita ko lang. Lagi ito ginagamit yung pagtawa ko na may hawak na ballpen. Pencil eh. Anyway, ito na yung topic natin mga Chris. Share ko na. Okay? Hindi, mga Chris, tandaan natin Totoo naman, pagkaibigan, di ba, walang iwanan. Ano mo nangyari kay Michael Yang? Di ba? Mic ko, ba't nang-off yung mic? Sabi ko, viral na nga daw yung tawa ko. Yun. Ba't mawala yung mic? But anyway, yun na, di ba? Sabi ko, paano kung maging presidente pa to? Paano kung maging presidente pa to? Di ba kanina binanggit ko, tingin ko, ganun din mangyayari. Kasi kay Michael Yang, kahit pinagkakitaan, ang tao, what care? Si dating Pangulong Duterte. Adre, businessman adre, negosyante adre, gusto sumama adre. Di ba? Ayun. Kaya sabi ko, paano pa kung si BP Sara ang naging presidente at hindi si PBBM? Ano mangyayari dito? Di ba? So, tingnan natin mga clip. Pisa natin. Okay. At sa puntong ito ay bibigyan natin ng pagkakataon na sagutin ng ating mga panauhin ang mga tanong mula sa mga kaibigan natin sa media. Okay, medyo mainit po ito. Akala ko nga po yung flood control lang
mainit. Mas mainit itong usapin. Pero para nasagot na po ni Admin Almeda. Pero dagdagan po natin. Is the DOE and NEA considering sanctions or penalties against SIPCOR if found negligent? Could this include revoking the power supply agreement or recommending a refund to consumers? And idagdag ko na po, sabi niyo po din ay gumastos na rin ang gobyerno dahil sa medyo hindi sapat na supply ng kuryente. Pati po ba yung nagastos ng gobyerno ay dapat din po nilang mabayaran? Dati pa, na-submit na, pinatawag na sila ng ERC. ERC kasi yung disciplinarian sa energy industry. Ano? Sila yung mag-impose ng penalties or cancellation of any contract. So, nandun na po sa ERC, it's undergoing the process. Pero sinabit din rin namin sa DOJ kung merong mga violations in other than power obligations, no? Kasi may mga violations din sa contract at yung responsibility mo sa community. So, nandyan po yan. Kung ang sinasabi niyo po, penalties up to refund, kung dapat lang, igagawin po yun ng ERC. So, ngayon po, ongoing po yan. We're giving due process naman. Hindi naman kaagad lang na may balita lang. So, kailangan patawag at we hear the reason also po. Yung kanina palang tanong ay galing sa GMA online. Para naman po, salamat sa mga tugon po ninyo. Para dumako naman po tayo kay Sec Henry. Yan pala. Sec Henry. Wait meron pa dito mga credit lang. Saan na ba yan? Wait lang. Saan na ba yan? Meron siya dito eh. So, yung free wifi, hindi, tapos yung Gumana nitong nakaraang mga bagyong dumating. Tama Oo, po. wait, wait Maraming lang. salamat din po sa tanong. For supply, agreement, or recommending a refund. Is the DOE, Meron pa dito mga... Si Mayor Vico Soto. Wait lang po wait lang. Kasi ito si Admin Almeda, mga ka-clear. Ang binanggit niya dito is pati crudo. Okay? Pati crudo, walang pambili. Kaya nagka-problema dito. Una, ang sinabi niya dito, nanap ko nga mga ka-clear, wait lang, parang natanggal eh. Hanapin ko nga. Kumakita. Una okay, sabihin ko na lang. Sinabi ni Almeda, ni Admin Almeda, NEA, di ba? Admin Almeda. Nung tinignan daw nila yung kontrata, yung iba paso na. Di ba? Kahit paso na, tandaan natin mga bilyar to kahit expired na siya, nagpaso na, di na ginawa ng paraan yun. Diba? Samantalang ang sabi, di ba, matulungin. Di ba? Matulungin sa kapwa. Public service. Public servant. Di ba? Teka lang, hanapin nga natin. Mga klis, hanapin ko lang para madinig nyo, ha? Ganda kasi ng kwento niya dito. Tapos, konting, ano lang naman konting, hanapin natin dito. Kaya tayo. Sana ito. Tapos, mga ka-clear, konting, hanapin ko. Ito. Share ko. Wait lang mga ka-clear. Hanapin ko na para hindi kayo, ang ganda to eh. Kasi pinatututukan ni Pangulo yung si Kihor eh. Wait lang. Okay, ito na. Share ko mga clear. Pakinggan nyo to baka kasi hindi nyo napakinggan eh. Ay, Receiving reports that SIPCOR medyo masama ang patakbo. Nawawalan ng notitional brownouts pa isang oras, isang araw. At binigyan instruction ko ang electric cooperative, sulatan ninyo, makipag-usap kayo. And
Tama po na siguro malaman ng karamihan ng mga Pilipino yung si binanggit ni Presidente, ultimo pambili ng krudo ay problema. See? So ako naman po ay binigyan ko ng instruction ang Crucialco, ang electric cooperative, get to the bottom of this. Mga clear. Krudo lang ha. Tandaan natin. Eh di ba silang pinakamayaman na negosyante sa Pilipinas? So, mayaman. Pinakamayaman. Pero ba't hindi nila ma-afford? Magtrabaho ng mabuti, maayos, para sa taong bayan. Akala ko ba mapagkakatiwalaan sila dahil ang inuuna ay tao? Ito tao to. Gumagamit ng kuryente sa Sikihor. Pero mismong pagbayad, pambili ng krudo, para, di ba, magamit doon sa Sikihor. No way. Di ba? Ganun ang dating. Oh. And bumabalik naman sa akin ng kooperatiba, nire-report naman sila sa akin, admin, may pangako ho sila na ganito, ganyan. And so ako naman ay nagre-rely dahil alam mo, sa totoo lang, maliit na operations lang ang Sikihor, hindi naman ganong kalaki. Kasi 9.5 megawatts lamang ang requirement. Until finally, nung dumadalas na ang mga brownout, ang Energy Family ay nagpunta ron. Panangunahan ng DOE, NEA, ERC, NPC, para malaman namin kung ano talaga ang nangyayari. Diba mga ito lang naman eh. Kung ikaw marunong kang gawin ang obligasyon mo, hindi puro profit. Diba? Hindi puro profit. Hindi magiging problema ng energy group yan eh. Ni energy family ng gobyerno eh. Kasi magtutuloy-tuloy lang yan eh. Kailangan problemahin ka pa. Diba? So, doon namin nalaman na wala palang permit Naku. ang planta. Mm. So, kami sa NEA, isinantabi muna namin yan dahil yan ay saklaw ng ERC. Isinantabi muna namin yan at nag-concentrate kami kung paano namin gagamutin ang brownout. Dumating ang May 14, if I'm not mistaken, out of the 9 gensets na naka-install, 4 ang bumigay. 4 ang bumigay. Ilang chat groups ang ginawa namin dyan, ilang meetings na, and we're back to zero again. We don't we? Kailangan, habang hinihintay natin itong mga napakalalaking mga proyekto, yung subway, yung ating tren mula Kalamba hanggang Clark, yung Of the 9 gensets na naka-install, 4 ang bumigay. 4 ang bumigay. Ilang chat groups ang ginawa namin dyan, ilang meetings na, and we're back to zero again. We don't we? kailangan, habang hinihintay natin itong mga napakalalaking mga proyekto, yung subway, yung ating tren mula Kalamba hanggang Clark, yung BRT natin sa Cebu, yung modern bus natin sa Davao, at sa iba pang lugar ng bansa. Kailangan As the President has directed us, the flood control projects at nabibigyan ng Ate Camille Manabat. Camille with the H. Camille, nasan ka? clear at ano, Hindi ko ang dami gagawang fans mo. Hindi ko na alam kung saan ko Alam mo, pag lahat na ng mga Kongreso at sa Senado, sa session natin ngayon, nais kong tanungin. Bago po, hindi pa ko iligtas. pero kinukuha yung data nyo. So, i-standardize po natin yan in the coming weeks. Yan, good news po yan. So, ingat din po pala tayo no, sa paggamit. Yes. Ay, ngayon naman po, bibigyan natin ng pagkakataon. Ay, kanina po pala ang nagtanong ay mula sa business world. Yan, okay. Bibigyan din natin ng pagkakataon ng mga mag-aaral na nandito para sa kanilang mga katanungan. Okay? Unahin po natin mula... Natin mga kababayan natin. No? Okay. Marami dito. Putol to. Hindi ito yung pinaka, Okay. Mga clear, okay. Ulitin natin Nung tinanong ko dito, si Admin Almeda, okay? Sabi ko, nakakapaningil ba yung SIP core ng kuryente? Yes. Ito. Baka ito. Kompleto to. Wait lang Presidential Communications. Ito, mukhang kompleto to. Naghanap ako dito. Ba yan? Yan na. Bansa. Buffering. Ba yan? Ganda kasi ng mga revelation dito Ba't ang tagal? Ito ng Presidente, ang unahin namin is Kailangan. Or penalties against SIP core if found negligent. Could this... Sorry mga clear, sorry Kala ko kanina kompleto ng isa. Ito. Natin. Ito yata na putol Sana hindi putol. Oo, kasi habang naghihintay tayo, yun sinabi niya, tinanong ko,
Kung nagbabayad ng buo yung mga consumer, yes, nagbabayad ng buo yung mga consumer, pero bakit hindi makapag-invest para sa mga kagamitan, para maging maayos yung kuryente? So ang tanong, saan nadadala yung mga binabayad ng consumer? Ay, bakit yung buffering? Tagal. Mga ka-clear, di ba? Parang ang dating, sana mapahindian nila or mapasinungalingan nila. Kabig lang ng kabig. Kabig, singil, pero hindi sila nag-i-invest para na sa materials doon sa pagpapaganda ng kuryente. Sa SIPCOR. Diba? Tagal. Pero tingin ko dyan yan. So, anyway, hintayin natin. So, diba? Kung iisipin mo, kailan mo ba ito nakuha? Kailan ka pumasok sa SIPCOR? Diba? Kung di mo kaya, bitawan mo. Pero hindi, anong nangyayari? Nakumuha ka maraming friendship. Mga kakir. Maraming friendship, maraming kakilala. Kaya umalagwa lang na umalagwa. Diba? Umalagwa lang na umalagwa. Kaya kahit nakakasingil ito, kaya nga, buti na nga lang, noong January, di ba? Natutukan talaga to dahil nga dumadating na yung problema eh. Di ba? Ultimong crudo, hindi mabili. Punta muna tayo dito, okay? Luwa. Babalik ako sa SIPCOR, pero at least nakita nyo na, di ba? Pati gobyerno, dahil yung genset, bumigay. Ano gagawin ng gobyerno? Gobyerno gumastos, gobyerno nagbigay. Na hindi na dapat gobyerno ang, di ba, hindi dapat gobyerno ang gumagastos dyan. Bakit? Kasi nakakasingil sila eh. Oh. Pati krudo. Nga? Pati krudo. Ang sabi na may mabantot na pumasok. Ganon. Ayan naamoy mo ba yung mabantot? Shinokansaki? Kaya bapirin to si, wait lang po. Record. Ilang mga clear. Maganda kasi ito usapan dito eh. Pero pupuntahan ko si Luwa. Ang dami rin nireveal ni Luwa, mga ka-clear. Okay. Sana ito. Kaya lang 46 minutes lang. Oops. Hindi ko makita. Hindi rin eh. Nakaano na siya. Ay, nako, hindi na. News na siya. Poso na. Sayang. GMA, pumasok ka. Ay, tapusin ko lang. Wait lang. Sige, habang nagbaba siya. Buffering. Hina. Sulatan ninyo, makipag-usap kayo. And tama po na siguro malaman ng karamihan ng mga Pilipino, yung si binanggit ni Presidente, ultimo pambili ng crudo ay problema. So ako naman po ay binigyan ko ng instruction ng Procelco, ang electric cooperative, get to the bottom of it. And bumabalik naman sa akin ng kooperatiba, nire-report naman sila sa akin, admin, may pangako sila na ganito na operations lang ang Sikihor, hindi naman ganong kalaki. Kasi 9.5 megawatts lamang ang requirement. Until finally, nung dumadalas na ang mga brownout, ang energy family ay nagpunta ron. Panangahan ng DOE, NEA, ERC, NTC, para malaman namin kung ano talaga ang nangyayari. So, doon namin nalaman na wala pa lang permit ang planta. So, pinantabi mo namin yan dahil nagulat si Secretary na sinabi walang permit ay saklaw ng ERC. Isinantabi mo namin yan at nag-concentrate kami kung paano namin gagamutin ang brownout. Dumating ang May 14, if I'm not mistaken. Out of the 9 gensets na naka-install, 4 ang bumigay. At hindi na ako nagulat. Yan na. Ito naman ko lagi. Si Chappy ako. Ito naglalago.
Mukhang sa kanila to. Bale, sige, mamaya ka na. Ito muna tayo. Sige. Puntahan natin si Luwa. Okay, Luwa tayo ha. Habang kay buffering dyan. Baka kaya kinat yun, nag-buffering siya. O dito tayo, Luwa, apply mo ito mga clear. Palpak na serbisyo ng mga water districts at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyon-milyon nating mga kabayan at gawing mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Admin Salonga, pakipaliwanag po itong pahayag ng ating Pangulo. Maraming salamat, Mr. Chair. Napakahabang quote niya na mainit na utos ng Pangulo natin. Dapat natin siguro tingnan na paano ba tayo umabot sa ganito. Di ba? Balikan natin yan. Merong panahon kasi na hindi talaga nabigyan ng pansin itong water industry natin sa Pilipinas. Nawala ng pondo ang luwa. So there was a time that these water districts had to go to private partners. Sometimes, maayos naman ang partnership. Pero merong mga times na talagang hindi naging mahusay. Bakit tayo humantong sa ganito? Natatandaan ko rin sa isang briefing sa Malacanang may nagtanong, matagal na pala yung problema na to, bakit ngayon lang in-actionan? Ang sagot dyan, matagal nang sinusubukan ng mga water districts na tingnan ang kanilang kontrata at tingnan kung ano magagawa nila para kumalas o para mapabuti o para makumpel o mapilitang gumawa ng paraan yung partner nila. Taon din nilang ginagawa yun, taon din pumapalpa, taon din hindi walang nangyayari. So now, ang tanong, bakit ngayon lang? Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na busisiin, tingnan, guidance, na merong magagawa, merong batas, merong mga katulong na magagampanan na ayusin ito. Okay. Sa joint venture partners na to, sa ating problema na to, tinitiyak kong may plano at sinisiguro ko sa inyong gagalaw. Hindi lang ako ngayon makakapagbigay ng detalye for obvious reasons. No? Pero detalyado at ang strategy, kinukumpuni na, pina-fine-tune na para maayos at mabisa ang galaw ng gobyerno. It will not be just an OB approach, a LUA approach. It's a whole of government approach that would affect. Kasi, gas na water is life. Pero literally, pag walang tubig doon, hindi ka mabubuhay na mahusay. Diba? The President has heard. The President has read. Hindi exaggeration yung 2 balikbayan boxes na pinadala namin sa opisina niya, worth of documents and complaints. Hindi rin joke yun or ano lang, tolling ang natatanggap naming reklamo. Araw-araw meron kaming natatanggap dyan. Kung meron telepono, mas marami pa sa social media. Maraming apektado. So, bakit? So pag gumalaw kami, matitiyak nyo, mararamdaman nila na merong gobyernong gumagalaw at may gobyernong mabisa na tutugon sa problema nilang pantubig. Ang next ano pa natin is that, what about yung regulations? Since nabuhay ulit ang luwa, maraming international partners na lumalapit sa amin na nagvo-volunteer na tingnan or magbigay ng bagong models on regulation. No, kasama to sa initiative ni Secretary Lutilian na mag-meeting kami regarding these models of regulation kasi nga minsan, ako po galing ako sa energy industry. Mas mature ang regulation sa energy industry rather than the water industry natin. So, isa naming adhikain is to modernize kung paano ba talaga dapat tinitingnan at administer itong water industry natin. Kasi nagkakagulo-gulo eh. Iba-iba pa, di ba? We have a regulator only for Metro Manila. Pero everywhere else outside of Metro Manila kami naman. Diba? So, ang dami nun. Sometimes, ibang regulation ng NWRB. Iba naman sa luwa. Merong regulator for private entities, may regulator for public. Hindi mo naman alam saan yung divide. Sometimes, blurred yung lines na yun. So, meron rin adhikain naman tayo ng Department of Water, which is good also. Not to harmonize all these things. And I would like that department to come, pero dapat tingnan natin, maayos yung pagkakabalangkas na pakinggan ng bawat sector. So, those are the things that we're trying to do here. Now, mainit at natatandaan ko talaga yung utos ni Presidente. You can rest assured, ma'am, and the other people na apektado, na walang tubig ngayon na darating sooner than later yung tulong ng gobyerno at solusyon. Wala tayong babagitin kung ano man itong mga joint venture entities na kasama ng local water districts. Pero ang tanong natin, sa inyong pag-aaral, ano po ang naging problema? Una, may umabuso. Pangalawa, hindi sila marunong sa industry nito. Pangatlo, nagkakitaan lang. Okay, ang usual problem na nakita namin is there was a lack of investment. No? Hindi, meron kasing kontrata yan na dapat, ito ang dapat nilagak na kapital. Hindi nasunod yun. No? See? Makaka-clear, di ba? Naniningil sila eh. May link, di ba naniningil sila? Naniningil sila. Walang palya. Pero bakit hindi hindi nag-invest para sa mga materials, para mag-modernize?
Saan napunta yung pera? Saan napunta yung mga sinisingil? Mga clear. Naniningil, so lang tubig. Ang dami nga nagrereklamo dito. Hangin lang. Binabayaran pa nila sa prime water. Diba? With regards to meron bang technical capabilities, well, pwede natin sabihin na bago. Kasi nga, ano naman. But I don't think they're necessarily without experience. Kasi sanay naman mag-construct. So, pang-abuso, yung tagal lang, I think it's just it. Yun medyo talaga tingnan ng mabuti. Bakit ang tagal? Bakit hindi kayo nag-invest? Bakit ang ingay-ingay ng mga tao doon? Hindi pa kayo tumugon? O Yeah. Tagal na panahon na. Kuha na kuha ng pera, bayad. Kasi hindi inaasikaso, inaayos yung dapat ayusin para mas maging maganda yung serbisyo, pag-supply ng tubig. gumawa ng paraan. Now, nakakatanggap kami ng catch-up plan. But the catch-up plan is actually an admission that there is fault. That's why you need to catch up. Diba? Diba? And then, ano naman ang makukuha ng mga tao sa catch-up plan? Is it just another week? Diba? Ganun ba? Maghihintay na lang tayo? Sino may kasalanan nito? Diba? At admittedly, may pagkukulang yung mga panahon na yun. Pero hindi yun ang excuse kung bakit tayo nandito ngayon. So, here, hindi ba dapat ayusin na natin ngayon at the soonest possible time? Dahil napaka-inconvenient. 2025, wala kang maasahang tubig sa gripo mo. Diba? Parang hindi na yun. Yes naman, no? Lalo na kung mangangako tayo ng public service. Ayan, sa puntong ito, atin po sasagutin ang mga Okay, but ito pa mga kalila, wait ha. Kasi ito nakikita ko siya. Ito. Ano bang tanong dito? Kaya, ang problema yung kapital. Okay? Pero, ang sabi po ng mga... Kaya... And, last question. Kay Lou Admin. Sir, sabi niyo po kanina, from the media, consumers, sila po naman ay tuloy-tuloy na sinisingil. So, paano magkakaproblema kung tuloy-tuloy sila naningil, walang tubig, pero bakit sabihin parang kulang yung kapital nila para mag-invest? Yun ang misteryo ng nangyari dyan sa JV agreements nila na kailangan natin tingnan. Baka ibang ahensya na dapat ang tumingin doon kung saan napunta yung capital. But definitely, you know, sa mga water districts po, nagbabayad yung mga tao ng religiously. Hindi normal po na 99%, 90% to 99%. Kanina lang, may kausap akong water district. Ang collection rate nila is 99.4%. Probinsya po to. Regular po na pag tingnan mo yung statistics nila, above 90, nagbabayad yung mga tao. Mas importante sa tao magbayad ng tubig kaysa sa kuryente. Sa energy industry, mataas ang 90% collection rate, sa water industry, mababa yun. So, hindi natin alam kung paano ba nagamit yung collection nila, saan napunta. Yon ang misteryo. Salamat po sa pakikibahagi ng ating mga kaibigan sa media. Yes po. Sa media, may mga kasama rin tayong mga mag-aaral dito ngayon na nais magtanong. Mga sila sa San Juan City Tech Walk and Livelihood Senior High School. Imagine nyo hindi makapag-invest, pero lumalabas dito mga clear ha. Manny Villar, 2019, Forbes magazine named Villar as the new richest individual in the Philippines with an estimated net worth of $5.5 billion. That's 2019. So, kailan pa ba? April 2025. Ito pala, no? Oh. April 2, my goodness. Manny Villar is richest Filipino in Forbes Billionaires List 2025. How come? Ay, sorry. Share ko pala. How come? Richest. That's April 2 lang, 2025. Habang nagkakaproblema yung mga mamamayan natin sa tubig, sa prime water, sa Sipcor. Ang ganda pa ng tawa ni Manny Villar. Ay, hindi pa. Ngiti pala, ngiti. Ang ganda pa rin ang ngiti ni Manny Villar. Diba? Oh, Villar whose diversified empire spans empire talaga. Various industries. Rank 117th out of 3,028 entrepreneurs. He registered a net worth of, lumaki mga kaklir. Noong 2019, 5 billion lang. Ito 17.2 billion. Oh. 17.2 billion. Siya pinakamalaki. Enrique Razon, 10.9 billion lang. Oh. Ramon Ang, 3.7. Ay, ang layo niya. Double digit, pero bakit kayo maman? Ha? Ang tanong natin,
nung natin nung na-aproban ang rice certification law at ayaw ni Ma'am Cynthia Villar na mabigyan ng pagkakataon ng NFA na import ng bigas. Tinanggal eh. Pumasok din ba kayo sa importation ng bigas? Ang mga Villar? Yan natin. Tingnan ko lang mga kakalita. Lang natin. Baka sa iba nakapangalan. Hanapin natin yan kung sila nag-import o baka ibang pangalan. O ayaw talaga ni at the time ayaw ni Cynthia Villar. Villar insists co-ops must be banned from importing rice. Ayaw niya talaga may iba. Villar opposes restoring NFA power to trade rice. Ayaw niya rin magbenta. Ang NFA ng rice, mga ka-clear. Diretso sa tao. Ayaw niya nun. Kaya hindi ina-stabilize yung price kasi yung NFA walang power. Kahit sabihin mong bad administration yan, di tanggalin mo yung tao, di ba mga clear? Restore mo yung power, tanggalin mo yung taong corrupt, maglagay ka ng matino. That's the solution. Di ba? O bakit ayaw mo nga? Bakit ayaw mo? Nag-import ba kayo ng bigas? Di ba? Tapos sabi niya ng 2018, Villar ensures rice certification bill includes enough support. Ito mas na yung bigas eh. Hindi naman panahon ng Duterte, tumaas, di ba? Hindi ko alam kung parang puro pang mamili ka, negosyo o sarili. Ayun, sorry. Mamili ka, negosyo o bayan. Di ba? Tapos meron pa isa, bayan o sarili. Yun lang. Diba? Yun lang mga ka-clear. Tingnan nyo na lang yan. Papanood nyo rin. Maganda basta. Ang maganda rito, teka, papasalamat muna ako kay Sena Dizon Morita. Thank you sa sticker. No? Nakita natin na merong misteryo. O mapaloob. Matboy 22. Thank you. From Maine, USA. O nga, parang nag-buffering sa RTBM. Kinuha ng GMA, buffering din eh. Pero sinabi ko sa inyo, di ba? Hindi makakapag... ito pa ang record, mga click. Hindi ako nagkakamali Parang ang kulang lang para maayos is 12 million. Doon sa secure. Pero yun pa rin. Parang ayaw maglabas. Naglalag ba ako? Naglalag din yun eh. Okay na mga Chris. So, paano hanggang bukas? Magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Click. Ay, meron pa pala isa. Sumabol. DJ Byron. Hello, DJ Byron. DJ Byron, hanapin niyo po. May YouTube channel din po yan. Thank you. Naka-upload si DJ Byron. Thank you. So, paano mga Chris? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Click. Kasi papalalang. Huwag tulugan. Inyong karapatan. Bye.